Kumusta? Sana ayos lahat, no? Ako ko yung mic. Subukan ko mag-vlog ng ganito. Wala din kasi ako magawa kaya kwentuhan muna tayo. Hindi naman ako makapag-timpla ng kape kasi Sunday. Kailangan maaga magising bukas para sa service. Bukas tuloy mamaya pala para sa service. So, yun. Ano bang gusto kong ikwento? Yun, recently, madami ako nakikitang post sa social media with regard sa mga discussions patungkol sa yung mga differences ng coffee shop. May ibang kinoconsider nila yung ibang shop na hindi naman daw totoo na coffee shop, or hindi naman daw totoo yung in-offer na coffee, ganito, ganyan. So, lang magsabi ng opinion ko with regards dun. Ano lang kasi, parang dami na nangyayari sa sa mundo. Tapos, ang dami ng hate, kahit yung pati sa pagkakape, ang dami na din hate, kumbaga ganun. Well, ganun naman talaga. Balanse yung mundo. Pero yan, subukan lang natin na ibahin yung perspective ng nakararami. Kasi guilty din naman ako dun. Kumbaga, nagsisimula ako sa pagbe-business ng coffee shop. Ganun din naman ako. Coffee police kung tawagin. Sobrang ma-technical kasi ako talaga dati. Kapag kunwari, sample, yung drink, nililabel siya as latte or nasa espresso base, pero ang gamit nila na coffee extract para mabuo yung drink galing sa cold brew or galing sa manual brew na French press, or yung electric coffee brewer. So aminado ako, guilty ako doon, nababad trip ako doon dati na ba't minimis-label yung ganito ganyan. Pero yun nga, eventually nung tumagal na ako sa pagbe-business, naiba yung perspective ko. So mas lumalim yung pang-intindi at pang-unawa ko, lalo na dun sa sinasabi nila na niners. So yung mga existing na 29, 39, 49, 59, etc. Yun, madaming hate na nandun kasi sinasabi nila hindi naman daw totoong kape yung gamit, hindi naman daw totoong coffee shop, tsaka yung mga nagtatrabaho naman dun hindi daw dapat kino-consider na barista, etc. So yun, parang medyo nakakalungkot lang sa part na yun, na pati yung coffee world na babahiran na siya ng hate. Kasi syempre alam ng nakararami na mahilig talaga sa pagkakape is or yung sa may mga madalas na matambay sa coffee shop or safe zone nila yung coffee shop. Alam natin na hindi dapat ganun kasi nadidefeat yung purpose ni coffee shop Kumbaga, existing yung coffee shop, or hindi basta-basta ang business yung coffee shop dahil safe space siya. Kumbaga, kino-consider siya na bahay ng iba, 'di ba? If hindi nila makita yung comfort nila sa sarili nilang bahay, if hindi nila makita yung kung ano man yung hinahanap nila sa sarili nilang mga tahanan, madalas nakikita nila sa cafe. Say for example, ganun ako, kinonsider ko na safe space ko yung coffee shop. So mas napayapa ako doon. So parang ngayon na nakikita ko na medyo as nagpo-progress yung coffee industry, as lumalaki at lumalawak, ganun din yung pagsunod ng hate. So dumadami yung mga negative na mga feedbacks. Though valid naman, kumbaga
hindi ko naman justify yung ganun, pero malay natin, katulad ko lang din na ganun yung perspective before, pero pwede naman nating ma-tweak, diba? So for example sa akin, habang tumatagal, nakuha ko yung perspective na pwede mo naman silang i-cite, pero in a loving way, diba? Pwede mong i-explain sa kanila yung mga bagay-bagay nang hindi siya parang attack yung approach. Kasi syempre kapag pa-attack yung approach natin, minsan or madalas ang respond ng kakausapin mo is de-defend, diba? So instead na ma-receive nila ng maayos yung message, i-resist nila. So yun, kumbaga may kanya-kanya naman tayong market. Dito nga sa amin, magkakatabi kami, sobrang asin, magkakalapit kami ng kapihan, ng mga milk teahan, kasi kami, neighborhood cafe kami. Medyo kumbaga pa slums yung area namin. Hindi naman literal na slums, parang pa squatter siya, parang ganun, yung dikit-dikit yung mga bahay, busy yung streets, pero hindi naman yung sobra-sobrang pero yun nga, dahil nga sa ganun yung setup namin dito, yun, madami kaming existing dito, pero hindi ka naman sila kino-consider as competitors. Kumbaga kumbaga kailangan pa ba natin i-state yung obvious na competitors kami, in a way na pare-pareho kami ng ino-offer, diba? Pare-pareho yung market na pinupukol namin, pero pwede naman natin siyang hindi tignan sa ganung paraan, diba? So may market sila, may market kami, and kung magkakaroon man ng parang challenge doon, kanya-kanya na kaming paraan para ma-resolbahan yung ganong challenge, diba? Kasi yun nga, for example, katulad ng mga tinatawag na Niners, yung mga 29, 39, 49, 59, may mga tumatangkilik doon na kunwari mga estudyante, or yung mga sakto lang din talaga yung kinikita, pero gusto nilang magkaroon ng feels or may experience na nag-ice coffee sila, ma-rewardan nila yung sarili nila ng nakakapagkape sila, diba? Doon sila sumasaya. So kumbaga, diba, sino ba naman ako, kumbaga kung ako example, sino ba naman ako para maging hadlang doon sa kasiyahan nila, diba? Sabihin sa kanila na sus, di naman yan tunay na kape, sus, ano naman yan, hindi naman masarap yan, ganito ganyan, diba? So sino ba naman tayo para i-block yung happiness ng iba, diba? So ayun lang, along the way ng pag-business, yun yung mga natutunan ko. And syempre, dahil pare-pareho lang naman kaming negosyante, pare-pareho lang naman tayong may mga pangarap or may mga kanya-kanyang dahilan kung ba't sinimulan natin yung pagnenegosyo ng kape, diba? Kung bakit tayo nagsisipag araw-araw, kung ano man yung diskarte na ginagawa natin. May mga kanya-kanya tayong dahilan, and sana wag naman tayo yung maging blockage or magpalungkot sa iba na alam mo yun, sobrang determinado yung tao. Talagang on fire siya sa passion niya, sa dedication niya, tapos diniscourage mo siya, diba? Sa along the way, question niya na yung sarili niya tsaka yung progress niya, diba? Diba, ang pangit naman nun. So kung di natin trip yung ino-offer ni ganito, or meron tayong na-discover sa isang ganito na medyo hindi ayos sa panglasa natin or what, huwag na natin irekta sa social media, i-rekta nyo na mismo dun sa owners or di kaya sa page nung coffee shop, kasi
kumbaga kung irerekta nyo naman sa social media, kumbaga may free will naman kayo para gawin yun. Pero if parang gusto nyo mag-improve talaga yung brand, yung product, hindi siya yung tamang way para mapa-improve or mapaganda yung pangit na na-discover nyo. Either quality man yan ng products or service or whatever. Hindi siya yun yung tamang way kung saan mo idudulong yung concern mo. Rekta nyo sa owners or rekta nyo dun sa shop mismo. Kasi sila naman yung a-action dun, diba? Sila yung kikilos para ma-improve yung mga bagay-bagay, and let's hope for the best na kumbaga bumalik kayo or i-testing nyo ulit na may improvement, diba? Kasi kung sa social media lang, either makakasira kayo ng negosyo at kasamaang palad pa niyan kung yung business na yun may mga umaasa doon, may mga trabahante na doon lang umaasa, diba? Meron silang pinapasahod. So yun, maging considerate tayo sa mga ganong bagay. Kasi oo, pwedeng nag-express lang tayo or nag-vent out lang tayo, pero yung effect niya, diba, hindi natin yun makokontrol kung paano siya i-receive ng mga makakabasa. Hindi natin siya pwedeng sabihin na hindi naman ayun yung intention ko or whatever, kasi iba-iba ng pag-receive yung tao diba? Katulad niyan, may mga nakikita na tayo ngayon sa social medias na nini-negative feedbackan ng multiple accounts, diba? Parang yung recent na issue na inano sila, kumbaga inatake sila ng negative feedback sa dahil lang may mga bagay na hindi nagustuhan yung customer or yung mga clients, na hindi naman siya ganun dapat ina-acknowledge, diba, or nire-resolbahan. So ngayon si owners kumbaga umapil na hindi naman yun yung tunay na nangyari. Iba na yung galaw ng mga tao ngayon. Mas madami nang nag-iisip ngayon. Mas madami nang gustong magbusisi muna bago mag-agree sa isang bagay. At saka yung mga nagbe-business ngayon, hindi yan lahat kapitalista. So may mga bagay or may mga shops na hindi na nag-i-exist yung customer is always right, diba? Kumbaga, oo, may rights kayo, pero hindi naman pwedeng ito-tolerate natin yung mali, diba? Lalo na kung alam nyo kung paano or kung gaano kahirap mag-establish ng maliit na negosyo. Tapos sa isang iglap, diba, babawiin lang ng ganun. So bilang isang negosyante at isang consumer din, balansehin natin, diba? Let's be better, kasi ang gulo na ng ang gulo ng mga nangyayari sa mundo, sa paligid, diba? So parang maging light tayo sa ganun, diba? So maging maunawain tayo, lalo na kung hindi naman ganun kabigat, diba? Kung kaya naman tiisin or kaya naman na irekta na lang dun sa tao or dun sa business, diba? Wag nang papalakihin pa. Nakakalungkot lang kapag alam mo yun, yung effort at yung kung ano man yung sinasakripisyo ng mga tao na establish ng business, lalo na yung mga nangangahoy lang tulad namin. So yun lang, sana mas dumami pa yung tumangkilik sa mga maliliit na kapihan. Though madami nagsasabi na nakakadala kasi nga madaming shops na aesthetic wise,
Pero sa quality, hindi nami-meet yung expectations. Ganun naman talaga eh. Kumbaga, hahanapin mo lang talaga yung mga businesses na ayos. Excuse me. Yun. Kumbaga, wag lang kayong tumigil sa hahanap, kasi andyan lang yan yung mga mababangis na ng mga businesses. Magugulat kayo, meron pala nandito, meron pala nandyan. Tsaka yun, iwasan natin yung mag-spread ng hate. Hindi siya maganda. Lalo na ang dami na nangyayari ngayon. So yun lang, enjoy nyo yung mga kung ano man klaseng kape trip nyo. Huwag kayong makikinig na etong inumin na gusto mo, para na yung dessert kasi sobrang tamis niyan, wala naman na lasang kape yan. Kung ano yung, di ba, may kasabihan nga na the best cup of coffee is the one that you love most. So ayan, yun lang, ingat kayo palagi. Peace.